Super Balita sa Umaga. Kaugnay po niya, nasa linya natin si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa palatuntunan, sir. Yes, Ma'am Cathy at Sir Emil, good morning po. Okay, ano po yung latest tungkol dito sa investigasyon sa pagkuha ng isang volunteer ng alak sa isang nasusunog na supermarket nasunog na supermarket sa Quezon City? Yes, Ma'am Cathy, no? Yun nga, dalawang ginagawang magkahiwalay na investigasyon ang isinasagawa ng BFP sa nasabing supermarket, no, or superstore. Dahil maliban doon sa arson investigators natin na turnover na sa national headquarters ang pagpatuloy ng pagkandak ng investigation patungkol sa kung ano ang naging sanhi ng sunog at iba pang importanteng detalye na kaugnay sa sunog. At ang isa naman, yung fact-finding team nga na binanggit nyo, na ito naman ay mula sa BFP-NCR na nagsasagawa ng investigasyon naman patungkol sa alleged looting. At ang kabilang doon, maliban sa mga identified or yung lumabas, no, na inaamin yung kanyang ginawang kamalian from the breakaway, shall we say, no, group na hindi naman lehitimong fire volunteer. At patuloy din ang pagkandak ng investigation sa mga kawanihan naman ng Quezon City personnel na fire district, no, kasi umabot sa ikalimang alarma, so halos pong responding BFP unit doon na more or less nasa 35 trucks ay coming from the Quezon City Fire Department. At umabot nga yung mga fire trucks na mga 60, kaya ang kalahati naman doon ay coming from other groups, no, not from BFP. Okay. So yun po ang ginagawa. Ang fact-finding nga ay yun, no, kailangan talaga namin i-revise yung mga policy namin at kailangan i-revisit. Opo. At yes, ma'am. Yung po ang gusto ko i-focus ngayon, kasi nakababahala po ito. Ano po ba yung SOP? Ako po ay nakapag-cover na dati ng mga sunog. Ano po yung SOP matapos ang isang sunog? Pag naideklara na po na fire out, ano po dapat ang ginagawa? Pag ang ating standard operating procedure dyan, based on our BFP operational manual, yan po ay under sa custody ng BFP. Pagka totally na mapping operation na, wala ng mga instances na pwede pang mag-rekindle. So, kinokordon yan ng yellow line, only yung allowed na team from the BFP investigators or arson investigators ang siyang pwedeng magsagawa ng thorough and extensive investigation sa area. So hanggat walang binibigay na clearing permit sa side ng owner or authorized representative ay nasa custody pa rin yan ng BFP hanggang matapos yung investigation. Saka lang sila makapag-clear kung once na tapos na yung investigasyon at nabigyan na sila ng sabihin na natin na clearing permit from the BFP. Fire Superintendent Anthony Arroyo, sir, ang obserbasyon namin kapag ka nagko-cover kami ng malalaking sunog at pagka yan tinatawag na termino mapping na, ang mga lehitimong volunteer, lalo yung galing sa malalaking brigada, yung mga lehitimong associated sa kung saan-saang lehitimong fire volunteer brigade, naglalayasan na yan di ho ba? Magliligpit na lang hose yan, magbabateng-teng na, pabalik na sa kanilang base. Nagtataka lamang ho ako rito, naiwan ho ito itong lalaki na ito. Sir, ano ba, di ba may protocol ho tayo dyan na pag mapping na, BFP na yan, ang volunteer labas na, di ho ba? Yes sir, tama po, pero iba ang nangyaring insidente dito sa nasabing sunog sa Quezon City, no? Dahil po ang sa kalakihan ng pasilidad ay umabot halos 6 na oras ang firefighting operation. So nadeklara ng fire out gawing alas 10 10:48 na ng umaga. Nagsimula ito ng 4:44 a.m.
So sa 6 na oras na yon, hindi pa yun mapping operation or clearing operation. Opo. No, tuloy-tuloy pa rin kasi may mga area na talagang naapula na, may mga area pa rin na may continuous fire pa dahil sa lawak ng grocery, no, ng superstore. Kaya tinitingnan natin, part of our investigation, kung yung mga nasabing involved doon sa looting ay during firefighting operation na hindi pa nadeklara ang fire out or after na ng fire out. Kasi 6 na oras nga tumagal yung talagang Opo. ongoing firefighting operation. So inaalam yon, Sir Emil, no? Opo. So parte po ng inaalam namin. At doon naman sa mga nakita doon, dahil nga ay talagang umamin naman siya, no? Ang rekomendasyon ng regional BFP or BFP NCR ay talagang mag-appropriate criminal charges to be evaluated na for filing against yung, although hindi pa natin nakuha yung totoong identity, alias or AKA 4 lang, at ang kanyang mga companion for una, usurpation of authority, no? So ito ay subject for further legal assessment pa. Sir Anthony, itong lalaki na ito, pasensya na ho kayo kasi sumasama ho ang imahe ng mga fire volunteer dito, lalo na ho yung mga lehitimo, ano ho. Ito ho ba ay ganito talaga lakad nitong tropa na to? At sa impormasyong nakalap ko, wala hong sariling fire truck to, walang sariling headquarters, wala nga dalang hosto sasabit-sabit lang ito sa fire scene Kaya ho, pasensya na po kayo, kaya ko binibigyan din ito, nadadama yung mga lehitimong fire volunteer. Ito ho ba talaga racket nito? Yes, sir, pati po ng ginagawa nating investigasyon. May napansin na tayo dyan, no, na during sa sunog, may mga humahabol na nakamotor nga at may suot na PPE. So, ang inakala naman natin yan ay yung mga kasamahan lang din ng mga lehitimong fire volunteer na galing sa ibang lugar or galing sa kanilang bahay na humabol sa kanilang fire truck. Although yes, may mga instances na gano'n na usually kasi ang SOP natin diyan kasi nag-observe din tayo ng incident command system, may mga ganong insidente na rin previously, no, na paglabas ng isang fire truck ay yun, nahulihan agad ng mga nilalaman. Opo. Ng mga ganong looting. So dahil nga ang kapulisan naman natin ay nasa perimeter lang, so immediately na turn over namin yon sa kapulisan to file the appropriate charges kasi ang BFP kasi talaga ay aside sa being the incident commander sa area, ay nakatutok doon sa ginagawang firefighting operation at kung may kailangan pang i-rescue doon or other rescue operation. Alright. Or firefighting operation. Okay. So, isa yan sa nakikita namin na kailangan talaga i-improve, no, yung Yes. yung aming BFP operational manual para ma-define yung roles ng mga fire volunteers at to strengthen pa yung coordination sa ating kapulisan and other security forces during sa mga sunog, especially kung halimbawa yung mga ganitong involved na mga establishment na nasusunog. Okay, Kaya Superintendent yes, Arroyo, maikli na lang po, pasensya na po, limitado po ating oras. Pero natukoy na din po ba? Kasi sabi niya may nag-go signal daw sa kanya from BFP na kumuha na kung anong gustong kuhanin. Totoo ba ito, Yes sir? po. Ayon sa ating ginawang investigasyon ng BFP NCR, well noted po yun, no, yung di umano na nagsabi ng may go signal. However, this remain unverified at unsupported by any corroborating evidence. So, wala pa tayong makalap na mga talagang matibay na ebidensya na tumuturo kung sino yon at kung mayroon talagang nagsabi. So, parte po yun sa ongoing investigation na ginagawa sa mga Quezon City Fire department naman or district na mga personnel natin. Sir, mabilis na tanong at mabilis na sagot na lang from you. Anong panawagan nyo dito sa lalaki na ito? At lumutang ito sa GMA Integrated News. Kayo na ho, mula sa BFP, anong panawagan nyo dito sa kanya? Ang pakiusap namin ay makipag-ugnayan sa BFP NCR or kahit anong pinakamalapit na stasyon para matulungan namin kung ano man ang ninanais niya, no, at ma-assist namin siya kung ano ang dapat gawin, pero he must face the consequences kasi talagang hindi namin kukonsintihin yung mga ganyan na maling gawain. At nadadamay nga, hindi lamang ang
mga lehitimong fire and rescue volunteer group, kundi ang buong firefighting community kasama ng aming ahensya. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Have a blessed weekend, sir. Superintendent Arroyo. Have a blessed weekend. Salamat, Serbisyo. Yes, Sir Emil and Ma'am Cathy. God bless po. Atin po nakapanayang Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection.